Hello mga kasing like-minded at mga kapatid at mga new subscribers o new viewers. Welcome back po dito sa aking vlog. Dito po yung magiging continuation ng ating topic tungkol nga sa yung last na vlog ko about ordinary beings. Ito. Ayan. Na kung saan pinutol ko, binitid ko, di ba? So ngayon, yun yung i-share ko sa inyo ngayong araw na ito. Kaya tara po, umpisa na natin. Hello everyone, once again, my name is Ruji Conserna at maraming salamat dahil nandito kayo muli upang subaybayan itong sharing natin tungkol sa book na ito. This is my autobiography. So ngayon na magiging topic naman po natin ay tungkol nga sa ordinary beings. Ano kaya ang sasabihin dito ni Jesus Christ? So once again, babasahin ko siya and then translate ko po kung ano yung makakaya ko i-translate base sa level ng lingwahe na kung saan pwede at maaaring o hindi lang maaari na talagang maintindihan po ng kahit sinong mga Pilipino na manonood dito sa pamamagitan ng Tagalog na word, no? Na salita. Okay? So sabi niya dito, I was born in a normal way. Okay? So hindi siya pinanganak in a Virgin Mary way na sinasabi. As a normal baby, not really demonstrating anything unusual in my physicality or in my energetic system. So kung nakita na kayo ng mga baby na pinanganak, ganun din naman kung paano siya pinanganak. Walang something na parang kumikinang, may parang energy agad na lumalabas, o mga aura, o kung ano, wala namang ganun. But planted with me was a seed of transformation, a seed of rebelliousness. Ngunit, ang naimplementa sa kanya, o naitanim, ay tungkol sa transformation at pagiging rebelde. I was born to change the world. Pinanganak siya para baguhin ang mundo. I was born to change the restrictive and oppressive society full of misteachings and unnecessary and violent rituals. Ipinanganak siya dahil para palitan yung mga restriction. Masyadong restriction. Kaya na nga tayo ngayon eh. Dahil masyadong marami ng freedom. Kaya naging open yung mga ganitong klaseng information. Before kasi, yung mga tao ay hindi allowed magbigay ng mga information na nare-receive nila from the angels o sa spiritual being o sabihin natin sa mga spirit guides mo. We are not allowed kasi pag ginagawa natin yon o nung unang panahon, you will get killed. Kasi it's blasphemy, magagalit sa iyo yung church. Ganun yung nangyayari. And then, anong ginagawa ng ibang tao? Kung hindi nila madaan sa pagsasalita, idinadaan na lang sa drawing. Pinipaint nila. Katingnan niyo yung mga paint ng mga unang panahon, mga 1800, 1600, na parang yung mga angels and so forth. Kasi yun ang kanilang nakikita sa kanilang spiritual eye. Yeah, but anyway, pinanganak siya para mapalitan yung mga oppressive society. Masyadong, well, this is still exists ngayon. Meron pa rin naman dito sa mundo natin ito. Pili na lang. And misteachings at saka yung unnecessary and violent rituals. So marami rin pala mga violent rituals at mga maling, hanggang ngayon marami pa rin mga misteachings ng mga itinuturo. So kaya siya pinanganak si Jesus Christ o si Jesus noon para mapalitan ng mga ito. I was born to bring a light into the world. Not through destruction, but through enlightenment. Through the dissemination of truths. See? Sino sa inyo ang naniniwala na pag bumalik si Jesucristo dito, mawawala lahat ng kadiliman o kademonyon? O sabihin natin, mapaprosahan lahat ng mga magnanakaw, masasamang tao. Sino kaya? O sabihin natin, maghihiganti kami sa mga taong nagpahirap sa amin. Sino sa inyo yung ganun? Yung naniniwala dyan. Dahil ito, siya na mismo nagsabi na I was born to bring a light into the world. Ako'y pinanganak upang magbigay ng liwanag sa mundo. Hindi distraction o pagsisira o manira
Sabi natin pagiging violent o sabi natin mapag-revenge, hindi. Kundi enlightenment ang magbigay ng liwanag through sa sinasabing dissemination of truth. Yung mga hindi makatotohanang impormasyon. Disseminate, dismantle, hindi buo. Yan. Yet, as a small baby, I was as ordinary as any of you. And my mother loved me as any mother would love a baby. See? So it's very normal. Walang masyadong magic na nangyari, but kung ano yung normal na ginagawa yan ng isang magulang, yun din ang ginawa sa kanya. We live an ordinary life for those first few years. I was a spirited and healthy child. I was happy to be in my body. Some part of me knew that I was destined for great things. So, kahit baby pa lang siya, meron siyang something like feeling of naka-destiny na siya na makagawa ng great things. I had this feeling all of my life. So, sa buong buhay pala niya, yun na talaga nararamdaman niya. I knew that I would be unusual. I knew that I would be participating in the great events. I did not have an understanding of what they were, but there was always the feeling, this inkling. So, isipin mo yun, pag ikaw kasi isang bata, sabihin natin, ito nga kay Jesus Christ, pinapaliwanag niya, nung bata pa lang siya, meron siyang pakiramdam sa loob niya na hindi niya mapaliwanag. Kasi kung ikaw nga naman bata pa lang, pansinin niyo, hindi naman agad natin maintindihan ba't binabase lang natin lahat sa pamamagitan ng pakiramdam. Feeling. Kasi yung word naman talaga is confusion. Nakaka-confuse talaga yung word . Well anyway, syempre, pag bata ka pa, marami ka pang hindi alam pagdating sa mga words or understanding o nangyari sa mundong ito, kaya lahat is, it will come to intuition sa feeling. And anyway, many of you have had this feeling that you are destined for something special and it is true. So yun. Ano ba itong ginagawa ko? Hindi ko nga alam kung bakit binabahagi ko to sa inyo. But at some point, meron akong nararamdaman. May times nga naisip ko, gagawin ko pa ba? Tutuloy ko pa ba? Yung ganon. May mangyayari ba? May something na ganon. Well, si ego lang yan, nagsasalita . Pero may feeling ako na, continue mo na. Ituloy mo na. Tapusin mo to. Kaya sabi ko, okay, tatapusin ko talaga to. Ibabahagi ko lahat sa inyo to. I was no different from you in that sense. You each are born with a map of sorts that is contained within you. So lahat, kumbaga, hindi naman daw siya tayo, hindi naman siya naiiba sa atin. Sa madaling salita, katulad natin siya. Na bawat isa sa atin, pag tayo pinanganak, ay meron ng isang mapa na nakakontain o meron dyan sa kalooban mo at kalooban ko. And it is felt as a feeling. Yun siya. Mararamdaman lang natin itong mapa natin na to kung saan tayo pupunta sa pamamagitan ng feeling. Kaya nga sabi, who do you listen to? Naalala niyo po ba yan? Lalo na sa mga bago pa lang dito, new viewers, pag hindi pa kayo aware sa first basic, ang first basic foundation po ay sinasabing who do you listen to? May tatlong parts kasi yan. Ang first part, makinig ka sa tao, nandun na, nanggaling, kumaga, nandun na siya sa hinahangad mo. Pangalawa, yung tao makikita kung nasan ka ngayon. And lastly, ang pinaka-importante sa lahat ay makinig ka sa feeling mo, sa intuition mo. So yun yung sagot. Bakit ka makikinig sa puso mo? Lagi kong sinasabi kasi, wala namang ibang tao ang makakaalam kung ano talagang nararamdaman mo at naiisip mo. It's very hard na mahulaan talaga. Malabo. Sa sobrang bilis niya, mahulaan. No, they will not. Okay? So, ito yung karagdagan ng isang sagot. Kaya maniwala ka sa intuition mo, sa feeling mo, kasi dadalhin ka yan sa tamang daan. Bakit dadali? Paano ka dadali sa tamang daan? Hindi mo nga nakikita. Kasi nga, merong mapa tayong lahat. Nung bago tayo pinanganak, o tayong itong mga spirit natin, may mga pinirmahang kontrata siguro to doon noon, na pagdating dito, bit-bit natin yon at doon tayo dadalhin. Kaya nga siguro ginagawa ko to ngayon . Kaya nga siguro nanonood ka dito kasi merong inkling from you o feeling kang nararamdaman na kailangan mong panood to, na meron kang matututunan dito, may makukuha ka na gagamitin mo sa iyong personal na buhay patungo doon sa gusto mong hinahangad. Yun po ang totoong
inkling na sinasabi ko sa inyong nararamdaman ko. So yun po yung first basic para sa mga hindi pa aware. Suggestion ko lang ulit kung gusto niyo pang malaman ang second, third, fourth, and fifth basic, panoorin niyo lang po muli ang aking 5 basic foundation. Pwede niyo po siya makita sa aking playlist para mas mapabilis po kayo ng pag-check. Kung hindi man, okay lang, tuloy tayo dito sa discussion natin. So next, it is felt as passion. It is felt as interest. And this is what I felt as a small child growing up. I knew that I was different. I knew that I would be different. Siguro ganun din kayo, no? Kahit ewan ko kung may nakakaramdam lang. At some point kasi nung bata ako, nakikita ko talaga may difference sa akin. Meron kasi akong abilidad na may nakikita akong something na hindi nakikita ng ibang tao. Maring kayo din, may pagkaganoon din naman. Merong alam mo yung, lagi kasi akong pinagsasabihan ni Papa noon na gamitin mo palagi ang iyong common sense. Laging ganun, common sense lang yan, common sense lang yan, common sense sa bawat ginagawa mo, common sense, ano common sense? Pag sinasabi kasing common sense, yung parang hindi ko alam kung paano mo siya bibigyan ng meaning o unawa, kung paano mo siya iniintindi right now. But in my part, ang common sense is something like observe carefully. Tignan mo ng maigi. Kung may binibigay sa yung isang bagay, tignan mo maigi kung ano yun yung nakikita mo mas pinaka-uubra at magiging tama sa'yo. O sabi natin common sense na lang, typical kasi na common sense na, alam mo nga nandito yung basura sa ibaba, basurahan, bakit dito mo itatapon? Ba't dito mo ilalagay yung basura? Yun yung sinasabing common sense na lang, kunin mo siya, tapon mo dito. Yun yung common sense. Pero yung sinabi ko sa inyo, it's another different way kung paano ko siya binigyan ng meaning yung common sense. It's a common sense na magkaroon ka ng sense about something. Sense. Awareness. Observation sa mga nangyayari sa iyo. At nakikita mo, mga sinasabi mo, naiisip mo, tinitignan mo, at naririnig mo. Pati nga nalalasahan Pati nga nararamdaman dito. Haplos ng mga hangin at kung ano-ano pa. Yan. Sense. Anyway, I would like to say here, for those of you who recognize this quality in your own childhood, that this is part of the idea that you are not different from me. So, klaro po, clarification, na tayong lahat ay hindi magkaiba sa Kanya. Pantay tayo sa Kanya. Kanino? Kay Jesus Christ. You are the same. You are the same. You are born with a desire for a life that looks a passion to do certain things. Kayo ay pinanganak din na kung saan meron kayong hangad at meron din kayong passion pagdating sa mga iba't ibang klaseng bagay. Some of you are studious and intellectual and care not for running about and playing. It is true. May mga tao talaga na gusto lang talaga magbasa, nandyan lang, at wala silang pakialam kung pagdating sa mga sports, they really don't care that. I personally experienced that. May nakita na kayong ganyan. Sabihin natin ako, masishare ko sa inyo dito ay meron akong kaklase. Half Canadian siya at half na taga-Ecuador yung kanyang nanay. Ang tatay ay dito sa Canada. Sobrang tangkad niya. 6-footer siya. 6 flat. Pero 22 years old pa lang. And then sabi ko, wala ka bang sports? Kasi tangkad niya Sabi niya, you know what? Wala akong pakialam talaga sa mga sports. Marami na nagsabi sa akin yan na I don't care. Kasi mas interested siya pag ang pag-uusapan ay psychology. Kasi kinausap ko siya, Una, tinanong ko ano bang hilig mo. Nagbasa daw siya ng book na more on psychology talaga kasi gusto niya daw makontrol ang kanyang mga sabi natin mga kapatid, mga kapinsanan, kasi siya yung pinaka-oldest sa lahat para mas maintindihan niya kung paano ba yung psychology ng isang tao. Yan. Kaya sabi niya sa akin, wala siyang pakialam sa mga sports na yan kahit matangkad siya, 6-footer. Ang tangkad talaga, sobrang tangkad. Malaking bulas na babang galing. Yan. And
pag-usapan na lang natin. Sabi ko, okay, so sakay cancel na yan. Okay, let's just talk about psychology. Inanon ko na lang siya. Anyway, some of you are intensely physical in your expression and care not for books. So may mga tao din talaga, it's true, na ayaw talaga magbasa ng book. Gusto lang more physical, gusto agad laban. Alam mo yun, na marami akong nakikialang ganyan na sila daw yung taong hindi nila magigets hanggat hindi nila ginagawa. Well, I'm telling you, ganun din talaga ako. Noon, na pag may mga binabasa, mga basics na yan, nako, sabi ko, huwag na yan, advance na agad tayo. Mas naka-boring naman yung basic na yan Gawin agad natin yung advance para mabilis. Ngunit, may disadvantage. Kasi once na pa-advance ka, papasok ka na sabihin natin sa extreme, may pressure, at wala kang pundasyon, guguho yun. Ulit ka na naman sa start kasi hindi mo naintindihan kung ano yung basic. Na dapat mong tutunan muna, nag-advance ka. Mahihirapan ka, ulit ka na naman. Kaya napaka-importante ng basic. Anyway, one is not better than other. Even though, yung isang tao na, sabi natin ako may ako magbasa, ang isa ay grabe sa sports, ang isa naman, either way, kung ano man ang hilig mo, hindi naman ibig sabihin nun mas mabuti na ako kaysa kanila. O sila ay mas mabuti kaysa sa akin. O kung sino yung mapera ay mas mabuti na kaysa sa iyo na walang pera o sa atin. O ako na dito sa Canada ay mas mabuti nandito ako kaysa nandyan sa Pilipinas o sa kung isang bansa. No, it's not. Kaya nga sabi ko sa previous vlog ko, lahat tayo ay equal. All of us are holy. Tayo lahat ay pantay-pantay. It's been given already everything to us. Yung only difference is, kaya nakikita mo na parang hindi tayo lahat pantay-pantay dahil hindi lang sila naturuan. Hindi lang sila naging aware. Hindi lang nila tinahak itong tinatak natin yun. Itong pinapanood mo. There is no value judgment on the spirit side as to what you choose to do. Your passion is your purpose. That is another subject that we will go into more detail. So yan, sinabi dito na walang halaga yung judgment pagdating doon sa spirit side or sa source natin. Kung ano man ang gusto mong gawin dito. Talagang sinabi ko pagdating sa abortion ng last time na pinaliwanag ko, wala namang pakialam yung mga spirit sa kung ano man magiging desisyon mo dito. Walang punishment na mangyayari. Walang kadiliman o kademonyohan na mangyayari sa iyo. Walang impyerno na sinasabi na mapapurusahan ka, dun ka mapupunta sa purgatorio. Walang ganun. But we would like to mention it here, just in passing, as I am speaking about my childhood. Yung passion niya, may purpose niya, purpose po, ito, it was talking to people. Mahilig siya magpag-usap sa tao. Helping the underdog, offering assistance to those who need it, and standing up to the bullies and to those who demonstrated cruelty or intolerance to someone of lesser strength. So yun yung purpose niya, yung passion niya, makipag-usap, tumulong sa mga sobrang hirap ng mga tao, mag-offer ng assistance, o kailangan nyo ba ng tulong sa mga nangangailangan, yung tumayo o humarap sa mga taong mahilig mambully, at lalo na sa mga taong nagpapakita ng mga yung cruelty, yung kasamaan, yung kalupitan sa mga taong mahihina at walang kakayahan. So nag-stand up siya sa ganun. This was a topic I got embroiled in many times in my youth, and I was often brought before authorities at school for defending underdogs. Yet I stood there, firm in my conviction that I was doing the right thing, knowing that I was doing the right thing. So nung kabataan niya nga, siya ay laging dinadala sa mga authorities sa school. Siguro na principal, something na ganon. Kasi nga, pinoprotektahan niya yung mga underdogs. Sabi natin yung mga bababa sa klase. At meron siyang conviction talaga kasi na ginagawa niya yung tama. Alam niya na ginagawa niya talaga yung tama. Perhaps I went at it a little too enthusiastically sometimes, but I always felt the need to do it. The need to assist, the need to be loving and caring. So, too much enthusiastic yung naramdaman niya, pero ramdam niya kasi nga na talagang kailangan niya magbigay ng assist.
kailangan niya maging mapagmahal at caring. I grew in a family. Ito po. I had brothers and sisters. Meron siyang mga kapatid na lalaki at babae. Yan, nakasulat dito. I grew in my family. I had brothers and sisters. I was not an only child. Okay po. Si Jesus, guys, nakikita niyo dito. Ayan. Yan. I was not only child. Hindi po siya yung only child. Okay? Baka iba po, kata ko din, nung nabasa ko to, mas lalo akong natuwa. Ganun pala yun. Yung pala yung totoo. There is a feeling in this book that you call the Bible that I was a solitary being with no family and friends. Okay? Ibig sabihin, meron nga sa Bible nga, na isa siyang solitary, parang nag-iisa lang talaga, walang pamilya at walang kaibigan. But I was an ordinary boy. Isa siyang normal lang din na batang lalaki. I had 4 brothers, 4 yung kapatid niyang lalaki, and sister, at isang sister. And we would play and argue and fight. Ganun din, normal lang din sa mga kabataan. Kaysa pala, yung kabataan niya, nakikipagtalo siya, nakikipagkulitan din pala Argue and fight, nakikipag-away pa. These kinds of things, which is normal lang sa magkakapatid, di ba? The normal kinds of things that a family would do. Okay? So once again, guys, si Jesus, yung siya'y pinanganak dito, meron siyang 4 na lalaking kapatid at isang babae. Siya ay nakikipagtalo at nakikipag-away din sa kanyang mga kakapatid. At yun yung ginagawa ng mga normal na magkakapatid, di ba? Pag mga bata pa lang. Kahit tayo, kahit kayo siguro, kung may kapatid kayo. Kahit sa mga friends nyo, di ba? In other word ulit, hindi siya ang nag-iisang anak. Okay? But I was always a bit more assertive. I was always a bit more out of the pack, so to speak. They were often looking for me. Ibig sabihin, may something nakakaiba lagi sa kanya, sa kanilang magkakapatid, kay Jesus. Dahil I would be off exploring nature or with a group of children discussing why things were happening and the meaning of things, even at a young age of 10 or 11 or 12 years old. See? Kaya siya kakaiba kasi mahilig siyang mag-explore sa nature nung bata pa lang siya. At sumasama siya sa mga group ng mga kabataan na kung saan pag-uusapan nila, ba't ganito yung mga nangyayari? Ano bang ibig sabihin nito? Kahit nasa edad pa lang siya na 11, 12 years old. I mean, 10, 11, 12. Yan. I was very curious about how the world functioned and why people did what they did. So, yung sinabi niya dito, na curious na sa mga kung paano nagpa-function ang mundo at mga tao, at ang mga tao ay ginagawa nila. Well, back in 2014, pumasok sa akin yan. Na kasi yung personal experience ko dyan ay lagi akong nag-work sa Binyan, Laguna. Sabihin natin ang pasok ko ay alas 8 naman ng umaga. Alas 6 ako aalis sa bahay namin. Maaga ako makakarating kasi may shuttle service sa may Alabang. At ang bahay ko galing pa po ako sa Mandaluyong. Okay? Papunta akong Alabang. May service doon. Pupuntang Binyan Technopark. Pag uuwi, alas 5 naman ang out. Nakakarating ako ng alas 6 doon sa Alabang. Sasakay ako ng bus doon sa may Star Mall. Alam mo yung sabi natin 6:30 o 7 ako nakasakay ng bus. Pag karating sa bahay minsan alas 9 na, alas 10. Ganun katagal kasi sobrang traffic sa EDSA. Yun. And then dumating yung time na sabi ko, napatulala ako noon napatingin ako sa malayo, sa langit. Sabi ko, ganito lang ba talaga ang buhay? Paulit-ulit na lang. Ito lang, dito lang ba talaga ako? Hanggang sa na-curious na ako bakit kaya ito laging iniisip ng mga tao? Paano ba malaman yan? Paano kaya nagpa-function tong mundong to? Bakit kailangan laging ganun yung mangyayari? Yung something na ganun. So, doon na nag-umpisa yung sabihin natin siguro may
nag-infiltrate sa akin. Well, guided. Kahit kayo naman, guided din naman. Hindi lang ako. Sinasabi ko lang sa inyo yung totoong nangyari sa akin. Yun siya. Anyway, and I could not understand people's cruelty. Hindi niya maintindihan kung bakit yung mga tao ay masyadong papangahas. Masama, cruel ba? Hindi maganda, hindi kaya ay pinapakita sa ibang tao. I could not understand people's mistreatment of each other. Yan. Kahit ako din naman, nagtataka ako sa ganyan dati na alam yung pagkakausapin mo yung magkaaway. Usapin mo to. Iba statement niya. Usapin mo to. Iba naman statement niya. Ang statement nito, siyang tama. Pagdating dito, siyang tama. Pagkausapin mo to, ang mali ay yun, yung kaaway niya. Pagkausap mo to, ang mali nito, yun, yung kaaway niya. Sabi, papagalong kayo, nasa gitna ka kasi. Okay, sino paniniwalaan mo? Di wala. Kaya di ko maintindihan yan dati. Yung high school ako, may ganyan na akong common sense. May ganyan akong common sense dati na hindi ko sasabihin ang sinabi ng ito dun sa kaaway niya. Sila kasing dalawa, both friends of mine. Yan, nasanay na ako. At dahil nadala na rin talaga ako, siguro nagawa mo na siguro dati yun. Yung kung sinabi nito, uy, sabi niya tanga ka daw. Ganun, uy, sabi niya ganyan, ikaw daw yung mali eh. Ikaw daw yung may ginawa, ganyan eh. So, magagalit naman to, ano sinabi niya? Nasaan niya? Hindi gumawa ka pa ng parang ikaw yung nagbigay pa ng lalo ng apoy kasi chinismis mo. Na hanggang ngayon, nangyayari sa maraming tao. Hindi sila aware. Yung natutunan ko yun, binago ko na. Tinaray kong i-observe, hindi ako nagsasabi na sa both side. Pinapakinggan ko na lang. Hindi tinitignan ko kung sino talaga yung sabihin natin umuubra. O walang nang tama at mali. Both of them are always right. It's just they have a different way of how they think. Yun. So, no judgment at all. No judgment at all. I would stand up in church and I would question the rabbis. Kalaya mo yan? Sa church pala, magtatanong siya ng mga question. At ang itatanong niya daw, if there is a loving God, then why are we cruel to each other? O, diba? Yun yung question niya. Kung talagang mapagmahal ng Diyos, bakit marami nagpapatay ang tao? Bakit kapag kinokontra ng isa, magagalit ang isa? Ano ba ang Diyos nyo? Na dapat hindi ko alam yung Diyos pa nila, dapat yun lang yung tama. Something na ganun eh. Kaya yung mga bagay-bagay na hindi talaga nagpabigay sa akin ng matinding interest. Dahil mas hinahanap ko yung bata pa lang ako, hinahanap ko lagi yung kaligayahan. Masaya lang, enjoy lang, yung magtatawanan. Hindi yung mangusonada, yung gustong mangusado para makipagsuntukan. Hindi talaga ako sa ganun dati. I am really more on happiness. Enjoy lang tayo. Ayan. I would stand up and ask these kinds of questions and they would get very perturbed with me. Perturbed meaning nababalisa o sabihin natin parang nagpapanik, hindi alam sabihin, parang natataranta. Yun yung nangyari. They would get very perturbed that I was contradicting them. Kasi kinokontra eh, di ba? They would get perturbed as I was not taking this medicine without argument. Ang kulit no? Na matanong pala siya, kinokontra niya. Tapos, natataranta yung mga taong pinipilit siya na dapat ito yung sundin niya pero hindi niya tinitake nang hindi nakikipag-argue. That is where my reputation as an argumentative and troublemaking religious student came from. Tingnan mo, si Jesus pala ay isang mareklamo, ma-argument, ma-diskusyon, at troublemaker religious student. Hindi siya nag-umpisa yung grabe aga, matindi, godly, yung something na may mga hiwaga agad or kumikinang sa kanya. Hindi pala. Isa pala siyang yung ma-argue. Talaga makikipag-diskusyonan tapos isa siyang troublemaker pagdating sa religion na estudyante. Ayun. I was not satisfied with your explanation. Well, nakakatawa nito, meron din akong isang kausap dati palagi. Nung napanood niya yung vlog ko,
Nag-chat siya sa akin. We're always calling back din in 2018. Sinabi niya kasi sa akin dati, nung siya ay pumupunta nga sa mga ganyan, sa mga church, kinwestiyon yung nagtuturo hanggang nagalit na sa kanya. Kasi hindi niya nga matanggap. Parang ganito din. Kaya yung mga taong mga ganyan, for sure mapapanood to eh. Mas lalong lalakas ng loob nila at maintindihan nila kung bakit sila ganyan. Yan. So meaning, may similarity. Ganun din ako, ma-question din ako eh. Sabi ko, ba't pa kailangan laging pumunta sa simbahan? Tapos na nakita ko si Papa na hindi siya pumupunta sa simbahan, nandun na siya sa may... Kasi yung bahay namin tabi simbahan eh. Nandun na siya sa may bintana. Sabi, Papa, di ka pumunta doon. Sabi niya, pwede ka naman mag-pray kahit nandito lang. O pwede naman palang ka rin. Hindi din ako magsisimba. Yun yung nangyari sa akin. Na-realize ko na kahit di naman palang magsimba, pwede. Masyadong pinipilit, masyadong pinoprogram sa ganun dati. Tatawa ko. Hindi lang yun kasi dati, lagi din kaming tuwing alas 6 talaga. Pupunta sa simbahan. Magro-rosaryo si Lola nun. Kami lang tao doon. Yan. So, well, I still appreciate na may mga ganong moments na nangyari. Pero siyempre, nakakatulog lang ako sa mga ganon dati. Pero nung nalaman ko nga na pwede naman pala magdasal kahit sa bahay lang, pwede naman pa. Hindi na ako pumunta sa simbahan. Anyway, they would often say that is just the way it is. And that did not satisfy me. Kasi every time na nag-aasa ng question, lagi sinasabi na, ganun kasi. That's how it is eh. Yun lang talaga eh. Yun na yun eh. Yun na yung sinabi eh. Ba't ka pa makikipagtalo? May mga ganun, di ba? May mga ganung tao. Ayun na yun. Stop asking question. Kung anong sinabi, that's it, period. Yan, may mga ganung kasing tao, di ba? But anyway, I had a curious and inquisitive mind. I was always reading the spiritual texts. See? Si Jesus Christ pala dati, mahilig siya lagi magbasa ng mga spiritual texts that we had available to us, na meron lang sa kanila. Yung kung saan lang pwede. And I found interpretations that could have been made in a different way. I would bring these observations to the teachers and they would get quite agitated with me for questioning them, for suggesting that perhaps they were doing it the wrong way. But I knew I was right. I knew I was right in my heart and my soul. Ano ba? Nakakatawa. Magbabasa siya ng mga spiritual texts. Tapos, base sa kanya mga na-obserbahan, pupunta siya sa mga teachers, yung mga nagtuturo. And then, nagiging agitated na sila. Parang alam mo yun, siguro naiinis o naaasar kasi nga ang dami yung question. Tapos, nagsasuggest na, tapos sinasuggest niya na mali itong tinuturo niyo. Ba't yan, ewan ko kung paano, no? Siguro namamali niya na yung mga nagtuturo tapos hindi matanggap. Pero alam ni Jesus, sa feeling niya, na tama talaga siya. Na tama yung ginagawa niya kasi galing ito sa puso niya at sa kanyang soul. Yan. So, ang next topic po na papaliwanag naman natin ay tungkol na ito. Si Jesus Christ dati ay naging a rebellious teen. Yan. So ito yung mga bagay na hindi napapaliwanag noon eh. So ngayon nyo pa lang siguro maririnig. Okay? At ito ay papaliwanag natin sa susunod na vlog. Kaya maraming salamat po. Tuloy po tayo no, sa ating magiging sharing. Ingat kayo dyan palagi. Hanggang sa wherever we are. Kung hindi man ako makapag-upload ng another vlog, watch nyo lang po ulit ito. O panoorin nyo yung mga previous vlogs ko para kayo ay remember. O ma-remember nyo ulit mga impormasyon na aking binahagi. Which is yun din naman ginagawa ko. Okay? Thank you so much. See you soon. And that's all wherever you are. Thank you. Silangan at kanluran, saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok na yung usapan pag agad mong pinusuan?